magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay
Sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid, napakaraming mga mananampalataya na nung sila ay nagsuko ng kanila pong buhay sa ating Panginoon. Ang una nilang dinala sa tamang pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon ay ang kanila pong sariling sambahayan. Kaya mga minamahal, ito pong mga panahon ito, na habang atin pong tinatalakay ang atin pong topic series about the family, patuloy po natin lingunin muli ang atin pong sariling sambahayan at sila mismo ay atin pong ipanalangin at dalhin po natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Ang mga sandali pong ito ay gamitin po natin upang ang bawat isa sa kanila ay mailapit natin sa Diyos at tumanggap din ng tunay na pananampalataya at ng kaligtasang nagmumula sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang mga sandali pong ito ay amin pong ginagamit ngayon para naman sa amin pong sariling sambahayan. Marami po sa kanila ay nanampalataya na sa inyo at ang amin pong dalangin, patuloy po silang lumapit at lumago sa kanila pong pananampalataya. At meron din po sa bawat isa sa kanila na hanggang sa ngayon ay hindi pa nagsusuko ng kanila pong buhay sa inyo, Panginoon. Kaya ang amin pong dalangin bilang isang iglesia, abutin niyo rin po, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay na ito. At gayon din po, maraming pong salamat sa lahat ng pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin pong sariling sambahayan. Ang mga nagdadaos ng kanila pong kaarawan, ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kanila pong pag-iisang dibdib, anumang tagumpay ng bawat pamilya ay amin pong ipinagpapasalamat sa inyo. Kaya dalangin ko pong muli na sa pagtataas ng kamay ng inyong abang likod at kung ito po ay inyo pong ipapahintulot, ay maipagkaloob niyo po, Panginoon, ang inyong pong napakahalagang basbas sa amin pong sariling sambahayan. Mga minamahal na mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng lahat ng inyong mga pangailangan maging ng inyong buong sambahayan. Matibay na pananampalataya. Ang inyong pamilya ay patuloy na pakinggan ng Diyos sa inyong mga dalangin at Kanya itong tugunin sa Kanyang tamang panahon ayon sa Kanyang mabuting kalooban at ipagtagumpay sa inyong lahat ng Diyos ang lahat ng bagay, pagsubok man sa buhay o karamdaman, gaano man ito kabigat, gaano man ito kagaan para sa inyong sariling sambahayan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name.
Isang magandang araw po muli sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po ay first Sunday, supposedly ay meron po tayong Santa Cena. Pero ako po ay naniniwala na bagamat hindi po tayo nakakapagdaos physically ng ating pong banal na hapunan, kayo po ay inaalala at patuloy na pinapahalagahan ang paghihirap at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi lagi po nating aalalahanin mga minamahal na mga kapatid, na ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay in the cross of Calvary, ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan, gayon din po ang ating pong sarili-sariling sambahayan. So umaga pong ito, sisimulan po natin ang isang napakahalagang pagtatalakay patungkol po sa ating pong pamilya. Ang ating pong topic ngayon, My Home, God's Home. At hayaan po ninyo, nabasahin ko po ang verse na ito from the book of Luke, chapter 8, verse 39, ito po ay sa New International Version. Ang sabi dito, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over the town how much Jesus had done for him. Minsan, ito pong si Nikno at ang kanya pong ama at ina ay nagpasyang mamasyal sa gitna ng gubat. Nang sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi namalaya ng mag-ama na ang nanay ni Nikno ay nawawala. Matagal po nilang hinanap ang nanay ni Nikno, hindi po sila sumisigaw dahil maaaring maalarma nila yung po mga mababangis na hayop at maaaring atakihin sila nito, hanggang sa maya-maya ay nakita po ni Nikno at ng kanyang ama ang kanya pong nanay na nakasandal sa isang bato at sa kanya pong harapan ay naandoon ang isang mabangis na asong gubat. Ang sabi ng tatay ni Nikno, hayaan mo nga siya. Nang makita niya ang kanyang hinahanap, nagtaka si Nikno, sabay tanong, Tatay, sino po? Si nanay? Hindi, yung asong gubat. Kasi alam mo naman ng nanay mo, parang tigre yan sa bahay. Alam niyo po, ang kwentong ito, bagamat maaaring nakakatawa, pero meron pong katotohanan. Dahil meron talagang nagaganap sa atin pong buong sambahayan, sa atin pong mga sarili-sariling tahanan, na kung minsan ay hindi nakalulugod sa atin pong Panginoon. Meron pong isang miyembro ng pamilya ang napalayo sa kanyang sariling sambahayan at nakaranas ng isang hindi maayos na pamumuhay. Ito po ang sad story of the demon-possessed man. At tingnan po natin how terrible his life was. Tatlong bagay. Una, the man lived in a cemetery. At alam po natin kung ano ang sementeryo. Kahit po ang ating pong Panginoong Hesus, kapag inilalarawan niya at kinukumpara ang isang sementeryo, ang isang libingan sa isang tao, ang tinutukoy niya ay isang buhay na walang pananampalataya, isang buhay na bulok, maaaring maganda sa panlabas, pero bulok yung nasa kanyang kalooban kapag kinukumpara niya ito sa mga Pariseyo. Kaya ang buhay ng lalaking ito, dahil siya'y nabuhay sa isang sementeryo, ito po ay larawan ng isang buhay na walang pananampalataya at malayo sa atin pong Panginoon. Pangalawa, he became uncontrollable. Ang sabi po sa Mark chapter 5, verses 1 to 4, they went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Yun po ang kanya pong buhay. It was without guidance. It was without direction. It was, yes, a complete mess. And third, he also became self-destructive. Ang sabi po sa Mark chapter 5, verse 5, night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Yung sarili niya na ang kanya pong sinasaktan. Isang buhay na walang kabuti-buti. Isang buhay na ang tanging pupuntahan
ay ang impyerno. But he was so blessed because there was Jesus. And Jesus worked his way to the life of the man. Anong nangyari? Pagkatapos na ang ating Panginoong Hesus ay kumilos sa buhay ng taong ito, the man was set free from his tormentors. Yun po mga umaalipin sa kanya ng mga masamang espiritu, pinalayas po ito ng ating pong Panginoon, and he was set free. He was come and clothed, at nasa kanya na pong mabuting at tamang pag-iisip. And pansinin niyo po ito. After he was healed, at pagkatapos na siyang makalaya doon sa kanya pong mga tormentors, he appealed to Jesus. Nakiusap siya sa atin pong Panginoon. Ang sabi niya, hayaan po ninyo akong sumunod sa inyo at maging isa sa inyong mga disipulo. He want Jesus to let him follow Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, go home. Umuwi ka sa iyong tahanan. So the Lord sent him home to show what had happened to him. Kaya, ang magandang tanong, bakit pinauwi ni Jesus Christ itong taong ito sa halip na payagang sumunod sa Kanya at sabihin sa kanyang pamilya kung ano ang ginawa ng Diyos sa Kanya? Pag-aralan po natin. Una, home must be our first priority for God's salvation. It must be the center of our Christian faith. Mga minamahal na mga kapatid, kung meron mang unang dapat abutin at kung meron mang lugar na dapat ay sentro ng pananampalataya, it is our own home. Ito po yung atin pong mga sarili-sariling tahanan. Gusto ko po kayong bigyan ng example. Ito pong si Timothy ay kilala sa kanya pong pananampalataya. Yes, naging anak po siya ni Apostle Paul sa pananampalataya sapagkat si Apostle Paul ang patuloy na nagturo sa kanya, nag-train sa kanya to become one of the finest and good disciples of God during their time. Pero alam niyo po ba na yung pananampalataya ni Timothy ay nagmula pa sa kanyang lola Loida na ipinamana naman sa kanyang nanay na si Eunice. At ito pa po ang ilan pang mga halimbawa. Si Noah, he won his family to the Lord. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 7, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Pero ang Lord, dahil sa pananampalataya nitong si Noah, ay kinilala at inonor at iniligtas mismo yung kanyang sariling sambahayan. Pangalawa, ito pong si Joshua ay nanindigan sa ating Panginoon. One time, nakikipag-usap siya sa bansang Israel, at pagkatapos sinabi niya, kayo sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sabihin ninyo kung kanino kayo sasamba, pero ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Ito pong si Cornelius na isang pinuno ng mga hukbo ay ipinatawag itong si Peter dahil alam niya na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan nitong si Peter, at pagkatapos niyakag itong si Cornelius yung mismong kanyang mga kamag-anak at yung iba pang mga taong sa kanyang paligid upang pakinggan kung ano ang sasabihin sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Peter. Yun pong Philippian jailer na naging bantay noong si Paul and Silas ay nakakulong in Philippi, noong siya ay nanampalataya sa ating pong Panginoon, isinama niya rin at idinala yung kaligtasan at yung pananampalataya doon mismo sa kanyang sariling sambahayan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, our families must witness the reality of our faith. So, ang inyo po bang mga mahal sa buhay ay nakikita na kayo po ay genuine Christians? Mga minamahal, pakinggan niyo po ito.
It is most difficult to be Christ-like at home. Napakahirap na maipakita na tayo po ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon doon mismo sa ating pong sariling sambahayan. One time, nung bata pa po yung aming pong panganay na si Elkan, at ako po ay masipag na sa simbahan, lagi ko pong kasama ay yun pong mga kabataan, at malapit sa akin at mahal yung mga officers ng mga kabataan, hanggang sa isang araw, galing po ako sa gawain ng iglesia, umuwi po ako doon sa aming pong tahanan, doon sa Pasong Santol, at pagkatapos pinapagalitan ko po yung aking anak. Maliit pa po siya noon. Si Ate Risa po ay nagliligpit doon sa lababo, at pagkatapos bigla niya siyang sinabi sa akin, "Ni, kaya mo bang gawin yan kay Ephraim?" Si Ephraim po ang pangulo ng kabataan po namin noon. Alam niyo po, natauhan ako. Kasi sa harap ng mga kabataan, sa harap ng mga members ng iglesia, parang okay ako, pero sa harap ng aking anak, parang hindi. Meron din pong isang preacher na nangangaral sa pulpito patungkol sa pag-ibig sa kanya pong sariling pamilya, pero sa likuran ay naandoon yung pong kanyang asawa at nakataas ang kanyang kamay sa kanya, na parang gustong sabihin, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Alam mo, mga minamahal, napakahirap maging Kristiyano doon mismo sa loob ng ating pong sariling tahanan. Kaya dapat ipinapakita po natin ito. At whom our witness stands or falls. Kaya mga minamahal na mga kapatid, we must share the gospel to them. Tayo mismo, yung mag-share ng gospel sa atin pong sariling pamilya, sa atin pong asawa, sa atin pong mga kapatid, sa atin pong magulang, at lalo tigit sa atin pong mga anak. Kasi alam niyo po, maraming mga pamilya ang hindi nagwi-witness sa kanila pong sariling sambahayan at inaasa sa simbahan yung pangangaral ng salita ng Diyos doon mismo sa kanila pong sariling sambahayan. Samantalang tayo dapat, mga minamahal na mga kapatid, ang priority natin pagpatungkol sa salvation ng Lord ay yung atin pong mismong sariling sambahayan at ang atin pong tahanan must be the center of our Christian faith. Pangalawa, home is the place where good things of God are seen and experienced. It is where God must be glorified. Sa Tagalog, pinagpapakitaan, nararanasan yung mga mabubuting bagay galing sa Diyos. Dapat ito po yung nararanasan ng ating pong sariling pamilya. At sa tahanan, napapapurihan po natin ang ating pong Panginoon. Tingnan niyo po itong verse na ito. Ang sabi sa Luke 8:39a, "Return home and tell how much God has done for you." Nung ito pong lalaki ay nagsabi sa ating Panginoon na hayaan niyo po akong sumunod sa inyo upang maging inyong disipulo. Pinauwi siya ng ating pong Panginoon at sinabi sa taong ito, tell how much God has done for you. Kanino? Sa kanya pong mismong sariling pamilya. Sa kanya pong mga magulang, sa kanya pong asawa, kung meron na po siyang asawa, sa kanyang mga kapatid, o doon sa kanya pong mga anak, kung meron na po siyang mga anak. Sa tahanan, pinagpapakitaan, nararanasan yung mga mabubuting bagay ng ating pong Panginoon, at sa tahanan mismo dapat napapapurihan, nag-glorify dapat ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sagutin niyo po sa inyo pong mga sarili, ito pong mga katanungan pong ito. Una, are you known at home for faith or fault finding? Sa tahanan po ba, mga minamahal na mga kapatid, kilala kayo ng asawa ninyo, kilala po kayo ng anak ninyo sa pananampalataya? O sa laging paghahanap ng maipupuna? Sa laging paghahanap ng mga pagkakamali? Doon mo ba tayo nakikilala? Pangalawa, do you appear holy at church?
and hateful at home? Kasi alam niyo po, minsan mga minamahal, kung sino pa yung magkadugo, sila pa yung hindi nagkakasundo. Pinag-aawayan ng pera, pinag-aawayan ng lupa. Kung minsan po, yung tanim na punong mangga, nagiging dahilan ng pagsasamantala ng miyembro mismo ng pamilya at nagiging dahilan ng pag-aaway-away ng mga magkakapatid. Alam niyo po yung kayamanan, hindi naman po ito masama, pero bakit nakakapagpahiwalay ng pamilya? For example, dalawa lang po ang amin pong anak. Lagi ko pong sinasabi sa kanila kapag sila po ay nag-aaway, magkapatid kayo. Huwag kayong mag-away. Dahil magkapatid kayo. Mga minamahal, alam niyo ba ang ibig sabihin ng magkapatid? Iisang parte. Magkapatid. Kung ano yung isa, yun din yung isa. Magkaputol. Yun pong salitang utol ay nagmula sa salitang magkaputol. Iisang bahagi, pero magkaputol. Hindi po isa o hindi po iba yung isa doon sa pangalawa. Magkapatid, magkaputol. At yan po ang atin pong sariling sambahayan. Kahit ano mangyari, mga minamahal na mga kapatid, hindi natin kayang i-deny na kamag-anak natin, yung kinagagalitan natin, mahal natin sa buhay, yung kinamumuhian natin. Lagi po natin diyang tatandaan. Pangatlo, are you saintly at church? Pagdating sa church, parang may halo pa, parang banal na banal, pero sour at home, bitter at home. Are you gracious at church? And complaining at home? Sa church, madaling magbunot, madaling maglabas ng pera. Kung minsan, ikaw pa yung nangunguna sa pagbabakas at maraming bahagi pa yung inyong ipinagkakaloob. Pero pagdating sa bahay, complain ka naman ng complain. Reklamo ka naman ng reklamo. O kaya, kapag humihingi ng pera yung anak mo at meron naman talagang kailangang bilhin, sinasabi mo, pera na naman. Akala mo ba napakahirap, napakadaling kitain ng pera? Minsan meron pong mga Kristiyano na ganyan, saintly at church, pero complaining at home. Gracious at church, but complaining at home. So, is your home a place of praise or pouting? Yun po bang laging nakasambaho lang mukha mo, nagtuturo ka, parang expression ng mukha mo, parang lagi kang galit, parang pasan-pasan mo ang buong mundo? At pang-anim, is the goodness of God seen in your home? Alam ko po na alam niyo po ang kwento ng batang ito, nang minsan, isang bata ang nagloloko sa kanya pong pag-aaral, o parang wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa buhay niya. Minsan, tinanong siya ng kanya pong teacher, sabi, anak, bakit ganyan ang attitude mo? Parang wala ka nang pakialam sa buhay. Samahan mo ako sa bahay mo para makausap ko ang mga magulang mo. Ano ba pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Ang nanay mo, ano pangalan? Impacta po. Ikaw, paano ko tinatawag sa bahay niyo? Demonyito po. Naalarma itong teacher, kaya sinamahan yung kanyang anak doon sa bahay. Malayo pa sila doon sa kanilang tahanan, naririnig na nila na nag-aaway yung mga magulang ng bata. Sumisigaw yung tatay at ang sinasabi, hindi ka na naman naganda ng pagkain. Alam mo, pagod na pagod ako. Ikaw na impacta ka. Lagi ka nang naandyan, nagsusugal ka. Kapag ako ay nagtatrabaho, sumagot naman yung nanay, ano ba pakialam mo, demonyo ka? Hindi naman humihingi sa'yo ng panggastos ko. O eto na, dumating na itong demonyitong anak mo. Ang sabi ng tatay, makalis na nga dito sa impyernong bahay na ito. Alam niyo po, yung pangalang demonyo at impacta, kuminsan nagbabago yan. Kuminsan nagiging unggoy,
at yung nanay ay nagiging bruha. Kapag nag-aaway, sinasabi ng nanay, ikaw na unggoy ka, napakatamad mo. Oo nga, ikaw ang tatrabaho, pero napakatamad mo pa rin. Eh ikaw naman, bruha ka, kapangit-pangit na nga ng mukha mo, napakalaki na nga ng itsura mo, wala ka pang ginagawa din sa bahay kundi magsugal. Alam niyo po, ang tahanan, mga minamahal, dapat testimonya ng mga mabubuting tao. Dapat sa tahanan, mga minamahal na mga kapatid, nararanasan, nakikita, yung mga mabubuting bagay ng ating pong Panginoon na go-glorify ang ating pong Diyos. Pag-isipan po natin ito mabuti. May third and last point. Home is the outpost for outreach of the gospel of Christ. Mula sa tahanan ay umaabot sa iba, nagpapatotoo at nagdadala ng mabuting balita. Sa Luke 8:39, ang sabi dito, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Pinaniniwalaan po sa pag-aaral na ang lalaki pong ito nagsimula mismo sa kanyang sariling tahanan and then spread the word to the community. Isinare niya yung gospel of Jesus Christ, yung kanya pong naranasan throughout the city. Throughout the city. Kaya, ang challenge po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, Christian homes should be lighthouses. Yun pong community, sa paligid ng ating pong sariling tahanan, dapat kilala kung saan nakatira yung Kristiyano. Dapat alam ng community, ng mga taong nasa paligid, na yung nakatira doon mismo sa loob ng ating sariling tahanan, ay tunay na mga mananampalataya. Kaya, ang inyong bubang mga tahanan ay testimony of Christ. Ito po ba ay patotoo patungkol sa ating Panginoon? Nakikita ba si Jesus Christ sa inyo pong mga tahanan upang yung iba ay madala rin sa harapan ng ating pong Panginoon? Tingnan niyo po ito at sagutin sa inyo pong mga sarili. Ilan pong mga kapitbahay ninyo yung gusto na ang mga magulang nyo ay maging magulang din nila? Meron po ba? O ilan po sa mga kapitbahay ninyo na gusto po kayong maging kapatid? Madali lang po yung tanong na yun. At gayon din, ilan po sa mga kapitbahay ninyo at nakakakilala sa inyo na gustong pumunta doon sa bahay niyo lagi at doon mamahinga? Dahil sa loob ng inyong tahanan ay nakakakita sila ng mabuting kapahingahan. And also, how does our faith as a Christian family make an impact to the community? Ang inyong pong lingkod ay X-ray technologist. I am a licensed X-ray technologist. At yun pong X-ray, yun pong power ng X-ray ay kasing lakas ng speed of light. No? Ibig sabihin, sa konteksto nating mga mananampalataya, yung ilaw natin dapat mabilis. Dapat malayo kaagad yung nararating. No? Dapat pagsindi ng ilaw ng ating pong mga tahanan, naiilawan dapat yung nasa loob ng ating pong mga tahanan at nakikita ito ng ating pong mga kapitbahay at nasa labas ng ating pong mga sari-sariling tahanan. Isipin po natin ito. Balikan po natin ang ating pong mga sariling pamilya. Tayo po ba ay outpost for outreach of the gospel of Jesus Christ? Mula pa sa tahanan natin, umaabot yung liwanag ng ating Panginoon sa ibang tao. Nagpapatotoo ba tayo sa kanila? At nagdadala ba yung ating pong tahanan ng mabuting balita
doon sa mga kapitbahay natin at sa member ng community na atin pong ginagalawan na wala pa pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Sa atin pong pagwawakas, when Jesus returned, multitudes awaited Him. Nung bumalik po siya, napakarami pong tao na naghihintay sa Kanya. Mababasa po natin yon in Luke chapter 8, verse 40. But one man had been faithful at home, and many believed. Sa dami ng tao nandun, isa pong tao, yung matapos magbago yung kanyang buhay, umuwi ng kanyang sariling tahanan, naging faithful sa home, at marami rin ang sumampalataya sa pamamagitan ng taong ito. Now, sa atin pong sariling tahanan, dalawang bagay. Let's make our home the center of faith, the good things of God, and the gospel. Second, obey Christ's call for Christian living at home and away from Him. Nawa mga minamahal ng mga kapatid, ang mensahe ito ng ating pong Panginoon ay nagdulot sa atin ng inspirasyon na sa panahong ito, yamang tayo po ay nasa lockdown pa at extended pa ang lockdown dito sa buong Luzon. At araw-araw ay nakakasama po natin ang ating pong sariling pamilya. Balikan po natin sila isa-isa. Balikan po natin sila isa-isa. At dapat yung tahanan natin ay sentro ng pananampalataya, sentro ng mga mabubuting bagay na nararanasan mula sa atin pong Panginoon at pinagmumulan din ng gospel of Jesus Christ. Papunta naman sa labas sa members ng atin pong community. Kaya mamuhay tayo ng isang Christian living sa loob mismo ng atin pong tahanan, maging sa labas ng atin pong mga sarili-sariling sambahayan. Sa Diyos po, ang pinakamataas na pagpaparangal, ang pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamataas na pagpapasalamat. Sandali po tayong tumuo at tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, muli nagpapasalamat kami sa inyo. Sa araw na ito, Panginoon, isang napakahalagang mensahe ang inyo pong inihatid sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Ito po, Panginoon, ang tamang panahon para muli ay balikan po namin ang amin po mga sarili-sariling sambahayan. Akayin sila sa inyo, Panginoon. Pagpapakitaan ng tunay na pananampalataya at ng mga mabubuting gawa, dulot ng kaligtasan na amin pong tinanggap mula sa inyo. Nawa, Panginoon, ang amin pong mga tahanan, maranasan yung kabutihan mo, yung kagandahan mo, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Panginoon, yung sarap ng pagiging isang Kristiyano, yung tunay na kapayapaan, yung tunay na katatagan, yung pagmamalasakitan, yung pagmamahalan sa isa't isa. Pagmulan din ito, Panginoon, ng isang nagliliwanag na ilawan palabas ng amin po mga sariling tahanan upang yung ibang amin po mga kapitbahay, yung ibang members ng community ay kumilala rin sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng amin po mga buhay bilang isang Kristiyanong pamilya. Tulungan niyo po kami ng amin po mga tahanan ay maging tahanan mo rin, o dakilang Diyos. Ito po ang amin pong panalangin. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagpupuri. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagpaparangal. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagpapasalamat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Amen. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I
so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed.